Ano naman ang reaksyon nyo dun sa kahuli-hulihang reaksyon at pahayag ni Pangulong Marcos? Ang sabi niya, hahabulin namin kayo. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko, matatapos na yung kaso nila. Buo na yung kaso nila. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Ito yung tila pagbabanta at pagtitiyak ng Pangulo, mga kaibigan. Ano? Kayo, ano sa tingin ninyo? Magkakatotoo ba ito o hindi? Abangan natin ng susunod na kabanata dahil long buwan na silang nag-iimbestiga. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakasuhan. Napakadami na ng ating mga kababayan ang inip na kung ano ang magiging resulta nito. Tuloy ang investigasyon, tuloy ang inspeksyon ng ICI, pero mga kaibigan, hanggang ngayon, puro press release pa rin sila, mga kaibigan. Sa kabila ng pahayag na ito ni Pangulong Marcos Jr., sinabi naman nitong si Vice President Sara Duterte na itong si BBM ay kasama sa anomalya at dapat ding makulong. Naniniwala, mga kaibigan, itong si Vice President Sara Duterte na kailangan pong isama si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga kasong katiwalian dahil inaprubahan nito. Inapprove niya, nilagdaan niya ang 2025 National Government Budget. Ibig sabihin, pinasa niya, pinag-aralan niya. Bakit? Hindi niya nakita yung mga insertions doon, mga blanco na pinalitan ng halaga. Yun eh. Kaya yun ang argumento ni BP Sara, mga kaibigan. Ayon pa rin kay BP Sara, aminin na niya na ano talaga, meron siyang pagkukulang. Hindi lang maliit na pagkukulang, malaking kukulang. Ito po ang tahasang sinabi ni Duterte sa isang media interview dyan po naman sa lalawigan ng Cebu. Kaninang tanghali, mga kaibigan, November 13, iginiit ng Vice President na mayroon umanong malaking pagkukulang itong si Marcos Jr. sa kanyang trabaho para sa bayang Pilipinas. Kaya pwede na niyang ikulong ang kanyang sarili. Nauna dito, maalala niyo, mga kaibigan, na sinabi ni BP Sara nung close pa sila, alam niyang hindi nagtatrabaho si BBM. Hindi siya nagtatrabaho kaya wala siyang alam. Yan ang sabi nitong si BP Sara noon, mga kaibigan. No? Kaya ipinaliwanag din ng ikalawang Pangulo na si Marcos, ito yung sinasabi natin na si Marcos Jr. ang lumagda bilang batas sa 2025 General Appropriations Act o GAA kung saan ginawa ang mga insertion po ng budget. Tama nga naman. Anong ginawa mo? Lagda ka lang ng lagda na hindi mo binabasa? Hindi mo ginawa yung tinatawag na due diligence? Mali yata yan. Hindi mo in-inspection yung pipirmahan mong magiging batas kung may mga loopholes dyan na malaki. So, ano na lang ang ginawa mo as Pangulo? Lagda ka lang ng lagda na hindi mo binubusisi, hindi mo pinag-aaralan ng nilalaman ng GAA na yan o yung General Appropriations Act. Idinagdag pa ng ikalawang Pangulo. Therefore, lahat ng mga anomalya doon na nakapaloob dyan sa National General Appropriations Act for 2025, kasama yung Pangulo. Oo nga naman, kasi naging batas lang naman yun dahil sa kanyang pirma. At kung hindi niya pinirmahan iyon, hindi naging batas iyon. Hindi magagamit yung pera. Matetengga. Tama, di ba? Oh, samantala,
Ayon po naman sa naging report ni BBM, kaugnay sa 3 buwan nilang pag-iimbestiga sa flood control anomalies, sinabi niyang nagtuon sila o nakatuon sila sa pagsasagawa ng 3 bagay upang lutasin ang nasabing korupsyon. Sinabi ng Pangulo na papanagutin natin lahat ng may kasalanan, ibabalik natin ang sabi niya, mga kaibigan. Ito ay mapapatunayan lamang natin, mga kaibigan, remains to be seen, ika nga, kung talaga bang porsigido ang administrasyong ito na panagutin yung mga nasa likod po naman ng maanumalyang flood control projects, mga ghost projects, hindi pinakinabangan ng bayan, imbes ho na pipigil sa mga baha tuwing may tag-ulan. Tingnan ninyo, anong nangyayari sa Pilipinas? Oh, bukod po dyan sa inuuga ng lindol, binabayo ng sunod-sunod na mga bagyo. Ayun, dulot niya pagbaha. Imbes na nakontrol ang mga yan kung naipatupad sana ng tama yung mga proyekto ng gobyerno, di hindi sana nagdurusa ang ating mga kababayan sa matinding pagbaha na yan, mga kaibigan. Kaya dapat itong gobyernong ito hindi dapat na mabagal. Babagal-bagal sila, makupad, mga kaibigan. Ilang buwan na yung investigasyon. Parang mga lambutin lahat no? Lambutin lahat itong mga opisyal ng kasalukuyang gobyerno, ano ha? Tigasin lamang sila pagdating sa mga Duterte, pero sa tunay na mga isyu ng bayan, malambot sila. Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Sa mga kababayan ko kaibigan natin na hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang palatuntunang kape at balita dito sa YouTube channel ng Radyo Filipino UK, isang subscription lamang, mga idol. Masayang masaya na tayo. Mula po dito sa lungsod ng London, ako ang inyong kaibigan. Ako po si Buddy Bernardino. Saludo. Bye for now, folks.